Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Prayin pong pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating time in the Word at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya sa atin. Tayo nakakapagpatuloy hindi lamang sa ating buhay kundi lalo na sa ating pananampalataya. And sabi ng salita ng Diyos, siya ang gumagawa sa atin upang nasain at gawin ang kanyang mga kalooban. So lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang. Ilan ho muna mga announcements and reminders, particularly sa ating mga kapatiran dito sa JCBC bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Una ho, ay this coming Sunday ay magre-resume ho ang ating JCBC Bible class. Dati, it was a Saturday night Bible class, pero hindi na ho siya Saturday night ngayon. Ito na ay Sunday night or Sunday afternoon hanggang evening Bible class. It will be from 5 to 7 p.m. So yes, almost 12 hours nasa church ang mga mananampalataya. 8:30 nandito tayo for Sunday school and then magtatapos tayo ng 7 p.m. halos tuloy-tuloy po yan, may konting break sa lunchtime. Nevertheless, it's a wonderful thing na kahit na medyo sabihin natin medyo nakakapagod humanly speaking, but to think that it is the Lord's day and we will allot the whole day. Bibigyan natin yung buong araw sa Panginoon. So I hope we are excited. Sana mga kapatiran na paghandaan nito. At ang pinakauna ho natin magiging topic sa ating Bible class will be evangelism. Biblical evangelism. At pag-pray ho natin, nawa gamitin ng Panginoon upang tayo ho ay maturuan ng mga katotohanan patungkol sa pag-iebanghelyo at mga tamang kaparaanan. Yes, ang daming ginagawang evangelism, quote and quote, sa panahon natin ngayon. Maraming mga soul-winning clinic sa panahon natin ngayon. Pero sadly, ay makikita ko natin na marami ay hindi papasa sa kaparaanan ng pag-iebanghelyo na makikita natin sa salita ng Panginoon. And as you will see, ang ating Panginoong Hesukristo mismo, sabi nga ho ng isang tagapagturo na napakinggan ko minsan, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay babagsak sa maraming mga soul-winning classes sa panahon natin ngayon. Pero dahil hindi niya ginawa 1, 2, 3, pray after me, walang ganun. Actually, walang gumawa ng ganun sa salita ng Panginoon. Pero sadly, yun ang kaparaanan ng pag-iebanghelyo sa panahon natin. So, we will look at first nating approach, we'll look at the theology of evangelism, then we will look at the practice of evangelism in the Bible and we'll compare it to the current practice at nawa tayo ho ay matuto and bahagi ho nito ay we will engage in the practice. We as a church will be having tracts distribution and we'll be going and sharing the gospel and hopefully ito rin ay maging instrumento para iba natin mga kapatid, nandun yung desire. Pero madalas nandun rin naman yung kaba pag ibabahagi ang salita ng Panginoon in a personal level. So nawaho ay pagpalain ng Diyos ho ito. And marami pa ho tayo nakapila. Actually, 3 subject yung nakapila natin. Pagkatapos ng evangelism, we're going to go to counseling. Dahil again, hindi ko kayang kausapin lahat. At maganda na ma-equip ang mga mananampalataya to give counsel sang ayon sa salita ng Diyos. And then also we'll look at the proclamation of the Word of God or yung atin preacher's class or teaching class. Ito training natin ang ating mga kapatiran to be able to handle God's Word and to teach God's Word. So yun ho ang atin mga nakaplano. And it will be every other Sunday. Hindi every Sunday, baka naman ma-burnout tayo nun. So every other Sunday ang gagawin natin at kaakibat ho nito once a month gagawin natin yung ating Pika Pika Fellowship. So it will be, it's a busy Lord's Day and
Yes, humanly speaking, parang nakakapagod. Pero again, isang magandang encouragement po sa atin. It's the Lord's Day. And it's nothing is out of the ordinary kapag binigay natin yung buong araw sa Panginoon. Actually, I'm excited. I'm excited na looking forward sa bagay ho na ito at nawa ang ating mga kapatiran ay ready and engaged tayo, involved tayo sa mga ministry ho na ito. And besides that, ang ating hong sports fellowship ay parating na sa August 26. August 26 ay tayo ho ay magkakaroon ng sports fellowship kasama ng JCBC Pandi. At kanina lamang nakausap ko yung kapatiran from Green Valley na hindi ho pala uubra dahil sila mismo ay meron ng plano ng August 26. So, will be JCBC against JCBC just like last year. So, at the worst that can happen ay maging second place tayo. So, again mga kapatid, I would like to encourage us to una ay let it be God glorifying and let it be competitive. Napakaganda na ma-enjoy natin yung mga bagay na yun sa kalubalhatian ho ng Panginoon. Uli, kung meron gustong humabol sa sports uniform, so paki-message nyo lang si Brother Chad or si Brother Daryl o kaya ho ako para ho mabigyan kayo ng impormasyon na ma-lead kayo doon sa group chat na kinakailangan for the information. Even the ladies, pwede ho magpagawa ang mga kababaihan. White ang ating hong uniform. Ngayon, kung hindi walang uniform, ay pwede pa rin ho kayo maglaro. Please sign up. Nag-forward ho ng sign-up sheet or sign-up form si Brother Patrick sa atin hong mga group chat. So please do sign up sa mga sign-up forms so na yun para ho magkaroon na rin tayo ng in-house qualifying rounds. Ayan, sino yung mga magka-qualify ng represent sa atin sa August 26. So muli ho, it will be a joyful event. At nawa pag-pray natin yung panahon. Last year, naging biyaya sa atin ng Diyos. All throughout the day, naging maganda ang panahon. And pagkatapos ng ating event, dun bumagsak na napakalakas na ulan. So, nawa pag-pray natin na patuloy tayong kahabagan ng Panginoon. Pagkatapos, pag-pray din ng ating mga kapatiran na may mga karamdaman. Salamat sa Diyos, nagre-recover na ang Adizas family, maging ang Aquino family. Si Priela, si Baby Pia ay nakauwi na rin, patuloy na rin pag-pray, patuloy ang buong Dinong family, and si Arky kahapon ay hinihika, so pag-pray natin ang buong Baron family, particularly si Arky sa kanya pong kalusugan. Again, kung meron mga prayer request, utilize natin yung ating mga group chats para ho may pag-pray po ng bawat isa. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. At tayo ho ay dumako sa ating opening prayer bago tayo pumunta sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Let us pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat o Diyos na ikaw ang aming Panginoong tapat, ikaw ang aming Diyos na mabuti, at hindi namin kayang bilangin o Diyos ang dakila mong mga kabutihan. Tunay Panginoon, nakakamangha gaano kasagana ang iyong biyaya, gaano kahaba ang iyong pasensya sa amin. At lalo't higit, o Diyos, nakakamangha kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig na kaming mga makasalanan ay minahal mo at binigay mo ang aming Panginoong Kristo upang kami ay tubusin. And Lord, salamat, o Diyos, at nawa, wag kaming mawala ng pagkamangha sa iyong biyaya. It will always, and may it always remain amazing para po sa amin. And Lord, kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa bagong tipan, Panginoon, nawa ay buksan mo ang aming mga mata, bigyan mo kami ng pagkaunawa, lalo pang pagkaintindi, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa amin sa pamagitan ni Kristo Jesus. At ito ang magbigay direksyon sa amin, ito ang maghubog sa amin, ito, Panginoon, ang magbago sa amin at lalo pang magbigay sa amin ng pagkamuhi sa kasalanan. And Lord, as we engage now with your word, with your truths, sa pag-aaral namin patungkol sa banal na Espiritu, tulungan mo naman kami, Panginoon, and help us na hindi lamang ito maging panahon ng magkaroon ng mga dagdag na impormasyon, kundi, Panginoon, patuloy na mamangha kami sa kadakilaan mo, mabigyan ka namin ng papuri, at kayo din, Panginoon, ay ito'y gumawa sa aming mga buhay upang lalo kaming itulak sa kabanalan. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At muli, o Diyos, tulungan mo kami na bawat bahagi ng aming buhay ay aming pong patuloy na isubmit, Panginoon, sa iyong dakilang otoridad sa katotohanan ng iyong salita. Muli, o Diyos, salamat po na nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. Ikaw pong patuloy na gumawa sa bawat isa sa amin. Dalangin namin po, Diyos, ang
At hinihingi namin na kahabagan mong patuloy mga kapatiran namin natin ng mga karamdaman ng Dino family, ng Adizes family, ng Aquino family, Panginoon, ng Baron family. O Diyos, alam mo po ang mga pangangailangan na ikaw po nang patuloy na kumilos po sa kanila. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So dumako tayo sa ating pinaka-lesson. This is lesson number 11 about the doctrine of the Holy Spirit. And atin hong tatapusin ang ating pag-aaral patungkol sa the work of the Holy Spirit and the incarnate Word, that is our Lord Jesus Christ. And then we will start yung work of the Holy Spirit in the written Word, and that is the Scripture, particularly about the inspiration of the Scripture. So I hope tayo ho ay ready at dumako ho tayo sa ating pagre-review. Pag-aralan natin ang pangalan ng Banal na Espiritu, ang personalidad ng Banal na Espiritu, hindi siya puwersa lamang. And then, itong persona na ito ay Diyos. Nakita natin, yes, walang word for word na mga nagsasabing ang Banal na Espiritu ay Diyos, pero ang mga katangian at gawain ng Banal na Espiritu ay ang tanging lalapat lamang ay siya ay Diyos. Number next, yung relationship within the Godhead, that is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Merong equality, the fact na ang Banal na Espiritu ay Diyos, hindi pwedeng mas mababa ang isa sa kanila, pero merong distinction, ibang Ama sa Anak, at ibang Anak sa Banal na Espiritu, Banal na Espiritu sa Ama. We reject monotheism. We reject, hindi monotheism, meron akong word, oneness. We reject, ano ba yung pinaka-term? Wala sa, we are monotheists, we believe in one God. Nakalimutan ko yung technical term, pero we reject oneness theology na ang Ama ay ang Anak at ang Anak ang Banal na Espiritu ay Ama, depende lang kung anong ginagawa o nasaan siya. So we reject that. There is distinction between the three persons of the Godhead, and then merong procession, that is isinugo ng Ama ang Banal na Espiritu sa pangalan ng Anak. So the work of the Holy Spirit in the world, pinag-aralan natin ito, yung common grace ng Panginoon. In the physical world, nakita natin na siya ang nagbibigay buhay, not just in the physical world, but also in the spiritual world. So what an amazing truth. So every time na may nakikita tayo, may sumibol na halaman, may bagong panganak na aso, or bagong panganak na sanggol, wow, it's time to praise God, to thank God, to be amazed sa biyaya ng Diyos na yun, sa gawa ng Banal na Espiritu. And not only the physical life, but also sa spiritual life. Every time ang Diyos ay magliligtas, we ought to give thanks, to praise God, and to recognize also, and to think of yung gawa ng Banal na Espiritu na nagpapanganak muli sa isang taong makasalanan upang siya ay manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa human community, nakita natin na kahit na ang tao ay sagad-sagaran sa kasamaan, that is, ang lahat ng parte ng tao ay apektado ng kasalanan, posible pa rin ang masaya at mabuting buhay sa mundong ito. Bakit? Because of God's common grace. God, by the Holy Spirit, operates in certain ways among unbelievers to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. Ang Panginoon ay gumagawa pa rin. So, when we look and consider and be amazed of, halimbawa, tumingin tayo sa isang bansa at mamamangha tayo sa disiplina nila, namamangha tayo sa batas nila, namamangha tayo sa paano nagiging progresibo ang isang nasyon, and so on. Well, we can see and we should see the hand of God maging sa mga ganun. So, hindi lang dahil magaling ang presidente nila or magaling ang mga ekonomista nila. No, not just that, kundi yung kamay ng Diyos sa lahat ng bagay, even in our very lives. Kamakalawa, sa biyaya ng Panginoon, kami ho ay napunta sa I believe Santa Felipe, Zambales, sa tabing dagat dahil sa prenup ko nung hipag ko, at nakakamangha. Yung alon, alala ko, nakatingin ako doon sa alon, patuloy yung alon, yung lakas ng alon, nakakamangha. Ang Diyos na may control sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan. So muli, yung lahat ng bagay na yon ay kontrolado ng Panginoon. Now, because of that, because of God's common grace, isa sa mga common grace ng Diyos ay yung tinatawag na moral restraints, na yung moralidad ng tao ay hawak-hawak pa rin ng Panginoon.
In light of man's pervasive depravity, that is, buong tao ay apektado ng kasalanan, the ongoing human history, cultural development, and the advancement of common virtue are reliant on the operation of God's common grace. So again, wag nating isipin na, well, dahil ang tao ay may busilak na kalooban. No, 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 no. Dahil ang tao ay may natural na kabutihan, that is not the case. Malinaw ang salita ng Diyos, ang tao ay makasalanan, as from Genesis chapter 6, bago pugnawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha ng panahon ni Noah. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang gawa at kaisipan ng tao ay puro laging masama at hindi nagbago yun. Pero bakit pa rin may mga nakikita tayong kabutihan? Bakit meron tayong nakikita pa rin na mga pagtulong sa kapwa, mga mabubuting gawa, and so on, because of God's grace sa lahat ng mga tao in short of salvation. So, God uses different means to provide restraints over the wickedness of man. Some example ay yung government. Again, Romans 13, they bear not the sword in vain. So that sword is a restraint. Parents, inutusan ng Diyos sa mga magulang na disiplinahin ng mga anak. So that's a restraint. Laws, yung mga batas, again, na karamihan ay nakasalalay o naka-pattern sa mga batas na ibinigay ng Panginoon, and even pain, pag mayroong mga consequences na masakit, na mahirap, mabigat, ito ay nagdudulot sa tao upang umiwas doon sa masama. So again, these are all moral restraints, and as I've said, I believe last week, ay sad to say, karaniwan ng mga moral restraints na ito ay unti-unting inaalis ang kakayahan ng magulang na disiplinahin ng mga bata. Ang batas ay binabaliko para protektahan ng kasalanan, and so on. So muli, with that, ang pain ay nalilesen, consequences ay nalilesen. So lalo nagiging garapal at lalo nagiging matindi ang paggawa ng kasalanan ng mga tao. So muli, ay nakakalungkot yung ganong hindi progress, kung hindi yung ganong pag-degrade ng moralidad ng tao. Pero hindi lamang yun, merong preservation of a religious and moral sense. Saan galing ito? Sa Romans chapter 2, verse 15 na lang ang basahin natin, which show the work of the law written in their hearts. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 14, when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law. Merong mga hentil na wala sa kanila ang kautusan ng Panginoon, pero pag tinignan mo ang buhay nila, they function as if they have God's law. For example, may mga, I believe ang tawag yung Code of Hammurabi. These are commandments na pag binasa ay halos nire-reflect ang ilang mga sinabi at mga inutos ng Panginoon sa Decalogue. Merong mga philosophers, mga Chinese philosophers o mga Chinese emperors na naglabas ng mga kautusan na makikita natin merong morality that even predates the Bible, the scripture. Bakit merong ganun? Well, again, it does not came out from the goodness of man's heart, but it came out from the law of God written in man's heart. Merong kautusan ng Diyos na nakasulat sa puso ng tao. So again, this is God's common grace sa mga tao. That's why kahit ang mga taong hindi mananampalataya, nire-reject ang Diyos, can have external morality, can be civilly good, or can observe civil goodness, even some Christian behaviors among unbelievers. Again, because of God's law written in their hearts. Not just the moral restraints, we also have general blessings. Yung pagpapala ng Diyos. At again, if we will just consider this, naalala ko yung kapatid natin, si Brother Dave Pauli, sabi niya, nung pinag-pray natin at tinugon ng Panginoon yung panalangin na ang kanyang kapatid ay maoperahan sa katarata from totally blind to 20/20 vision, naging successful yung operation sa katarata ng kanyang kapatid, ay in-apply agad ni Brother Dave itong katotohanan na ito, na nakakamangha na kahit sa isang makasalanan na hindi mananampalataya, naging mabuti pa rin ang Diyos, and we can legitimately thank and praise God.
Kapag nakapanood tayo sa balita, for example, may na-aksidente pero nakaligtas at hindi namatay or hindi ganun katindi ang damage or whatever na maaaring mas consider natin na quote and unquote maganda, nakakatuwang balita, we can legitimately thank God and we can see God's hand sa bagay na yun. So, if you remember, isa sa point na sinabi natin ay madalas ang gawa ng banal na spirito ay kinukulong lamang sa Christian realm, sa church realm. At hindi na nakikita halos yung kamay ng Diyos sa mga nangyayari sa labas ng iglesia o ng mga religious activities. Not so malinaw ho ang salita ng Diyos. At isa sa mga general blessings ng Panginoon, sabi nga sa Matthew 5 verse 45 or verse 44, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. Bakit daw? For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So again, the great goodness ng Panginoon na kahit sa mga taong masama, sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya, ay umaaraw pa rin, umuulan pa rin. That is, nandun pa rin yung provision ng Panginoon. Nandun pa rin yung buhay na binibigay, kalusugan na pinagkakaloob ng Panginoon. Again, the goodness, the common grace ng ating Panginoon. Now, dito tayo natapos na karaan, the Spirit and the incarnate Word, ang nagkatawang taong salita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that is the Lord Jesus Christ. And pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh. That's the incarnate Word, Jesus Christ. John 16:14, ang sabi, ang gawain, pangunahing gawain ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Jesus. He shall, sabi ni Jesus, He shall, the Holy Spirit shall glorify me, for He shall receive of mine and shall show it unto you. The Holy Spirit is most active where Christ is most glorified. So kung saan mas naluluwalhati si Kristo sa buhay, sa salita, sa aktibidad at mga pangangaral ng iglesia at maging sa personal na buhay ng mga mananampalataya, doon mas makikita ang aktibidad at kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi magiging obvious ang banal na espiritu sa pamagitan ng pag-focus sa kanya. Ang focus ay ang ating Panginoong Jesucristo at yun yung gawain ng banal na espiritu. Nakita natin from the conception until the resurrection of Christ, involve ang banal na espiritu. Sa kanyang conception, sa kanyang kapanganakan, the Spirit was actively involved in the conception of Jesus Christ. If you remember sa Matthew and sa Luke, ang sabi, that the Spirit of God shall overshadow thee. Sabi ng salita ng Panginoon. The Spirit was actively involved in Jesus' human development. Ang sabi, Jesus increased in wisdom, in stature, in favor with God and man. So, nahandoon pa rin ang activity ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Even sa kanyang baptism, temptation, and ministry. Nung siya'y binautismuhan, bumaba ang banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesus, and doon nagsimula ang kanyang formal ministry, and that is the sign na sinabi ng Diyos kay John the Baptist, kung kanino makikitang lalapag ang banal na Espiritu na parang kalapati, ay siya yung Mesiyas, siya yung inihintay na Kristo. Letter B, Christ's victory over temptation is through the Spirit. Okay, so tinukso siya doon sa ilang, dinala siya ng banal na Espiritu doon, hindi yun aksidente, at siya tinukso, ngunit nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus. And if you remember, ang unang Adan ay bumagsak sa kasalanan. Ang Israel ay bumagsak paulit-ulit sa kasalanan. Pero si Kristo ay tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Luke 4:1, and Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, at doon siya tinukso, ngunit niya hindi nagtagumpay ang diablo. And then let us see sa kanyang ministry, after the temptation, we see the Spirit actively involved in the earthly ministry of Christ. Napaka-aktibo. And again, if you remember, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, siya'y nagpakumbaba. So, yung mga miracles and yung mga makikita natin na gawa ng ating Panginoong Jesucristo na kagilagilalas habang siya naririto ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.
Luke 4 verse 14, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. Again, it's through the power of the Holy Spirit. Jesus did all his deeds through the power of the Holy Spirit. Ang ginawa niya, ang lahat ng kanyang gawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And again, dahil nandito siya sa lupa, siya ay nasa kalagayan ng pagpapakumbaba. Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So again, lahat ng ginawa ni Jesus na mabuti, kanyang mga himala, kanyang mga pagpagaling, yung 5 tinapay, 2 isda, all of those ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Spirit's presence in the life and ministry of Jesus is evidence that the Messiah has truly come. So makikita natin na ang lahat ng ito. So ang delikado kasi ay baka isipin, pambihira, sa kapangyarihan pala ng banal na Espiritu, so mahina si Jesus. No, that's not the case. Hindi ito nagde-degrade, hindi ito nagpapababa sa ating Panginoong, kundi lalo pa nga itong dapat mag-push ng mas maliwanag at mas magandang pananaw sa ating Panginoong kundi sa ating Panginoong kundi dahil lahat ng himala na yon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan na siya nga ang Kristo, siya nga ang Mesiyas. So muli, ito ay nagtataas sa ating Panginoong Jesus. Now, doon tayo natapos last time. Tingnan naman natin mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Death, resurrection, and his ascension. So from conception to ascension ay involved ang banal na Espiritu. Christ's offering of himself is through the Spirit. Hebrews 9 verse 14 ang sabi, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So again, makikita rito God or Jesus Christ offered himself through the eternal Spirit. Sa pamagitan ng eternal na Espiritu, that's none other than the Holy Spirit, and it's through the Holy Spirit Christ offered himself. So again, sa lakas, sa kapangyarihan na bigay ng banal na Espiritu, gawa ng banal na Espiritu sa buhay ni Jesus nung siya ay nandito sa lupa, inialay niya ang kanyang sarili. Note, at napakahalaga nito, lalo na sa lahat na sa ating nasa ministry. And kung tayong Kristiyano, dapat tayo ay nasa ministry. Sabi, if Christ's own offering was done in and through the Spirit, how much more should our service and offering to God be done? Ang punto is arguing from greater to lesser. Kung yung si Jesus, yung ating tagapagligtas, yung ating Mesiyas, ay lahat ng ginawa niyang paglilingkod, yung kanyang pag-aalay sa Diyos, ay sa pamagitan ng banal na Espiritu, how much more tayong mahihina, tayo na mga mananampalataya, how much more na nangangailangan tayo ng banal na Espiritu, pagkilos, pagpuspos niya, at paglilingkod natin ay dapat sa pamagitan niya. So again, ito ay napakagandang paalala ho sa atin. We should not serve or offer to God through our flesh. Yung kagaya ng kanta na inaawit natin. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. So, again, ay napakahalaga nito pagdating sa ating paglilingkod sa Panginoon. Now, not just his pag-offer ng kanyang sarili sa kanyang kamatayan sa krus, even his resurrection was by the Holy Spirit. Again, makikita natin sa Bible, it is the triune God involved sa lahat ng ito. May mababasa tayo na siya binuhay muli ng Ama. May mababasa tayo na sinabi ni Jesus na may kapangyarihan akong kunin muli ang buhay. Meron akong kapangyarihan na ibigay ito. May kapangyarihan din akong kunin muli ito. And then makikita natin it's through the Holy Spirit. Ang sabi sa 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God. Oh, what a wonderful statement, that he might bring us to God. How? Being put to death in the flesh, but what? Quickened or made alive by the Spirit. Again, siya'y binuhay muli
sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So pag tinanong, paano ba talaga pagdating sa resurrection? Ito, siya ba binuhay ng Ama? Siya ba ay may kapangyarihan na nakunin muli ang kanyang buhay? O ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Ang sagot ay, yes, it's all true sa salita ng Diyos. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu, the triune God is involved in the work of redemption sa buhay, sa kapanganakan, sa buhay, sa kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Christ's ascension paved the way for another comforter to come. Kaya naalala niyo, ang sabi ni Jesus, kailangan ko umalis. Well, basahin na lang ho natin. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient, kailangan, for you that I go away. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So muli, napakalaking blessing nito. So doon yung katotohanan na sa kanyang pag-alis, it paved the way upang ang banal na Espiritu ay isugo ni Jesus sa bawat mananampalataya. As we have studied Ephesians 1 verse 13, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay siniselyuhan ng banal na Espiritu, tumatanggap o tumatahan sa Kanya ang banal na Espiritu. John 14:6 said, I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. So again, nasa atin ang banal na Espiritu kung tayo ay tunay na mananampalataya. What a wonderful blessing ito. Napakatinding katotohanan, and hopefully bigyan tayo ng Diyos ng lalo pang pagkaunawa, appreciation, pagkamangha sa katotohanan na kung tayo ay mananampalataya, nakatahan sa atin ang Panginoon. Nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Spirit and the incarnate Word, the Lord Jesus Christ, point, we greatly appreciate the saving work of Christ for us. Amen. We do. Sunday after Sunday, we point out yung ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. And we must appreciate it. We must declare it. Pero we must also appreciate, praise, and thank God the Holy Spirit for His work in Christ for our salvation. Kaya nakita natin mula sa Kanyang incarnation hanggang sa Kanyang ascension. Doon ang involvement ng Banal na Espiritu. Kaya marapat lamang na purihin natin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu pagdating sa ating kaligtasan. Pagdating sa gawa ng pagliligtas, it is God, say God, it's the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit na involved sa atin sa gawa ng ating kaligtasan. We greatly, sabi ni Arvind Balaram, the main thing I have realized is that the work of the Holy Spirit is definitely and intimately connected with the person of Christ and His work. The work of the Holy Spirit is to glorify Jesus, to put the spotlight on Him, and to draw our attention to Him. He does this by pressing home to our hearts the truth, righteousness, majesty, beauty, goodness, compassion, and love of Christ. We must never divorce the work of the Holy Spirit from the person and mission of Jesus. So, napakagandang paalala yun. As we have seen, nandoon ang gawa ng Banal na Espiritu all throughout the saving work of Christ. So, we must never divorce. So, napakaganda na when we study, when we listen, o when we read about, for example, you're in your Bible reading, dumuting ka na doon sa panahon ng kamatayan ni Jesus sa krus, or sa isang Sunday school lesson, or sa isang preaching ay nabanggit yun, and nahandoon kung maalala mo, wow, purihin ang Panginoon. Na-appreciate ko yung gawa ng Banal na Espiritu sa buhay ni Kristo. Kaya't meron tayong kaligtasan. So muli ay napakaganda ng katotohanan na ito. I hope it's giving us using yung nasabi natin 2020 vision, a clearer vision ng gawa ng Diyos sa ating kaligtasan. Again, sabing gawa ng Diyos, ito yung Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Spirit and the written word. So nakita natin kanina, the incarnate word, our Lord Jesus Christ. Ngayon naman, the written word, the Holy Scripture. God's special revelation para sa kanyang mga
tao. The inspiration of the Scripture. 2 Timothy 3:16, this is the most well-known passage patungkol sa inspiration ng Scripture. Ang sabi ni Pablo, all Scripture is given by inspiration of God, or sa ibang salin, it is God-breathed, inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So again, sabi niyan, all Scripture is given by inspiration of God. That word inspiration is from the Greek word theopneustos. Okay? Again, that's one word, theo, God, nuo, breathe, theopneustos, God breathe. God breathe. Hiningahan or inhinga, which is yun yung bibigyan natin ng pansin. Kung yun naaalala, and I hope sa mga nakaraang pag-aaral natin, be it sa ating time in the Word, sa ating Sunday school, ay medyo, medyo naalala natin itong katotohanan na ito. Let me just quote si Benjamin Warfield, isa siya sa mga ginamit na theologian ng Panginoon of for the last 100 or almost 150 years, I believe so, na sumulat siya ng talagang very prolific, very detailed work about the inspiration of the Scripture, sapagkat ito ay madalas na inaatake ng marami. Pero nilinaw niya dito, the Greek term has however nothing to say of inspiring or of inspiration. Now, kailangan nating Brother Paul, ang sabi is given by inspiration of God. Pero ang sabi niya dito, not of inspiring and inspiration, ano ibig sabihin? It speaks only of spiring or spiration. Ano ibig sabihin yan? What it says of Scripture is not that it is breathed into by God or is the product of divine inbreathing into human authors, but that it is breathed out by God. God breathed, the product of the creative breath of God. Ayan. Ito yung madalas nating nililiwanag when we come across particularly yung passage na ating binasa, all Scriptures given by inspiration of God. Hindi hiningahan ng Diyos ang Scripture, kundi inihinga ng Diyos ang Scripture. At ang binidiinan dito ni Benjamin Warfield ay yung idea na pagkasi sinabi nating hiningahan, well, ito'y produkto ng tao na hiningahan ng Diyos. That is not the case. Ito ay inihinga ng Diyos. Ano ang magiging katotohanan? Ito ay produkto ng Diyos. Nakita niyo yung malaking pagkakaiba? Pag sinabing hiningihan ng Panginoon, ito ay sinulat ng tao tapos hiningihan niya. No. Ito'y inihinga ng Panginoon. Ito ay produkto mismo ng Diyos. And that is the word theopneustos. Hindi siya ihiningahan kung hindi inihinga. It's the product of God's creative breath. No term could have been chosen which would have more emphatically asserted the divine production of Scripture. So, the Scripture is the product of God. Hindi ito gawa ng tao. Yes, gumamit ang Diyos ng mga human authors para isulat ito, pero hindi ito gawa ng tao. The divine production of Scripture than that which is here employed. He asserts with as much energy as he could employ that Scripture is the product of specifically divine operation. Yun ang binigyang linaw ni Peter when he said, all Scripture is given, ni Paul, all Scripture is given by the inspiration of God. It is the product of God. It is the result of God working. So, yun yung napakaganda na katotohanan dito. It is not only like God breathed into a human product to make it His word, sapagkat yun yung lalabas kapag hiningihan. Hiningihan lang niya. Sinulat si Pablo, for example, sinulat niya ang Book of Ephesus. Siguro pagkatapos ng huling tuldok sa ating binocular, then okay, tapos na. Hiningihan na ng Panginoon. That is not the case. Caution, the illustration of man's creation is often wrongly used. Narinig ko na ito sa Bible school, nagamit ko rin ito noon, which is mali, na kinukumpara kung paano nilalang ng Diyos ang tao. At nilalang ng Diyos ang tao mula sa alikabok, hinulmahan niya, and then hiningahan niya ng hininga ng buhay,
At madalas nagagamit yung ilustrasyon na yun na ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Panginoon. That is wrong. Inihinga ng Diyos, created mismo ng Panginoon. So the scripture, and the whole point is this, the scripture is God's own production. Scripture is God's own production. This sets aside the scripture from any other literature na meron in existence. Even yung book ng Mormons or even the Quran, wala, nothing comes near sa napakaganda at napakataas na katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa scripture ng Christianidad, and that is the Bible, na ito ay produkto mismo ng Panginoon. Number 2, inspiration is connected to the written product, not the author. It is inspired scripture, not inspired authors. Again, kung naalala nyo yung mga dati natin pag-aaral, nabigyan natin ng pansinhuyaan, hindi in-inspire si Pablo, din yung sinulat niya ay inspired because of that. Yung sinulat niya ay inspired scripture. That is the case. Yung mismong scripture ang inihinga ng Panginoon. Pagdating sa mga authors, ano nangyari? For prophecy came not, 2 Peter 1:21 po yan. For prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were what? Moved by the Holy Ghost. At napakahalaga ng word na move. That word move, pero, ibig sabihin to bear, to carry, to bring along, to move. Sila ay dinala, kinilos ng banal na spirito. This word is often used for sailboats being carried or moved by the wind. So ito'y ginagamit madalas itong word na phero ngayon yung mga bangka ay madalas ay mayroong mga makina, pero before the invention of that makina ng bangka, nakasalalay, kung hindi sa sagwan, nakasalalay ang mga barko, mga bangka sa sail, at kung yung depende sa ihip ng hangin. At dalas ginagamit itong word na ito kapag ang bangka ay dinala ng ihip ng hangin. Pag wala yung ihip ng hangin, hindi kikilos yung malaking bangka o yung bangka. The object being carried is under the control of the carrier. And that's the point. Kontrolado nung may dala yung kanyang dinadala. So, pag sinabing holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost, sila ay dinala. Sila ay completely kineri ng Holy Spirit. Now, anong ibig sabihin yan? Bakit mahalaga yan? This word is often used for sailboats being carried by the wind, as we have said kanina. The object being carried is under the control of the carrier. At ang sabi ni Warfield, ang ganda ng pinunto niya, the term here used is a very specific one. Bakit daw? It is not to be confused with guiding or directing or controlling, or even leading in the full sense of that word. It goes beyond all such terms in assigning the effect produced specifically to the active agent. What is born is taken up by the bearer and conveyed by the bearer's power, not its own, to the bearer's goal, not its own. So, again, mahaba yung sinasabi niya, hindi lang basta kinokontrol na parang robot, hindi ganon, hindi nawala ang personalidad ng mga sumulat, hindi lang basta ginaguide, hindi lang basta binibigyan ng direksyon, kung hindi kumpletong dinala. At yun daw dinadala ay buhat-buhat ng nagdadala, and conveyed by the bearer's power. Yun daw dala-dala ay buhat-buhat ng nagdadala, at ang kapangyarihan ay nahandun sa nagdadala, hindi yung sa sarili niyang kapangyarihan. At ang goal, dadalin siya doon sa lugar na kung saan nais noong magdadala o nagdadala sa kanya. Anong punto? Yung word na moved, it points out that it is really the Holy Spirit. Yung bearer, siya yung nagdala, at dinala niya sa pinaka-exactong destinasyon kung saan niya nais itong mga sumulat ng scripture. The men who spoke
from God are here declared, therefore, to have been taken up by the Holy Spirit and brought by his power to the goal of his choosing. The things which they spoke under this operation of the Spirit were therefore his things, not theirs. So again, yes, in a sense, sumulat si Pablo at sinabi niya yung kanyang mga gustong sabihin sa mga Kristiyano. Pero that is under the moving of the Holy Spirit, and therefore yung mga sinabi na ni Pablo, dinala mismo ng Banal na Espiritu sa mga eksaktong partikular, even to the very words used. So therefore, it is not theirs, it is his. It is the Holy Spirit's words. It is God's words. Yes, we do recognize the authorship, the human authorship. Kaya minsan naririnig nyo sabi ni Pablo. Or minsan naman maririnig nyo ang sabi ng Diyos. For example, we're reading. For example, pinag-aaralan natin let's say from the book of Ephesians. Minsan, throughout the preaching, maririnig nyo, ang sabi ni Pablo ay ganito. And then, from the same text, minsan maririnig nyo yung preacher, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ay ito. Well, both are true. Pero ultimately, nagsalita si Pablo at yung niyang pagsalita ay dinala siya ng Banal na Espiritu eksakto kung saan, into the very word na ginamit. So, it is not Paul's word, it is ultimately God's word. Yes, yung concept ay mahirap sa ating kaisipan sapagkat ito ay it is beyond our human capabilities. Pero makikita natin na yung ginabit na salita ng Panginoon, the authors spake as they were moved by the Holy Ghost. The point na gusto kong ma-come across sa atin ay yung katotohanan na ang salita ng Diyos, we can be certain, we can rest assured na yung salita ng Diyos na hawak natin ay salita talaga ng Panginoon. Hindi lang ito basta likha ng tao. Ito ay produkto ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Okay, so thank you very much po. At ito magtatapos. Medyo mas mabilis tayo sa inaasahan. Pero tingnan ko lang kung meron ng question sa ating comment section. Wala naman ho. Then, tignan ko lang ho kung meron tayong sa private message, sa messenger, kung merong tanong. Wala rin naman sa messenger. Sa text, Brother Boy, kung ang unbeliever ay mabuti at tila may fruit of the Holy Spirit, pero ang Christian daw naman ay tila bad sa mata ng tao at walang fruit of Holy Spirit, pwede tayo magkamali sa pagkakilala ng tunay at hindi tunay na Kristiyano, right? Yes. Ano po? Yes. Ngayon, pag hindi Kristiyano, definitely walang fruit of the Holy Spirit. Ano mang morality ang ipakita nila, it's the fruit of the law of God written in their hearts. It's not the fruit of the Holy Spirit. So, pag hindi Kristiyano, ngayon, pag ang isang tao ay totoong Kristiyano sa kanyang Banal na Espiritu, now, dumadaan siya sa proseso ng sanctification. At pati sa sanctification ay may iba't iba tayong bilis sa iba't ibang area ng ating buhay. At maaaring pag tinignan natin ang isang tao na nagpapakilalang Kristiyano ay halos non-discernible, pero ang merong mga hamon ang salita ng Panginoon. Kaya nga siya sa atin yung sarili kung kayo nga ay tunay na sa pananampalataya. So pwede tayo magkamali. To answer that question is yes, pwede tayo magkamali. Na maaari meron akong tingin ko sa isang tao ay parang hindi siya mananampalataya. At again, yung tingin naman na yon ay base sa sinabi ng salita ng Panginoon, but we can never be the final judge. Pero pag ang isang tao ay namumuhay siya sa kaparaanan na as John said, kung sinasabi mong ikaw ay nasa liwanag o kilala mo ang Diyos pero ikaw ay lumalakad sa dilim, si John nagsabi siya ay sinungaling. So muli ay we can make wise judgments according to the scripture, but we can be wrong. Ang di elect pero tama ang aral ng salvation at active sa gawain at tila may proof ng Holy Spirit. Pwede ba yun? Baka
saved siya. So again, magkakaroon ho dito ng ano ba? Ang hindi ang maliligtas lang ho ay yung pinili ng Panginoon. To put it simply and straightforward. So pag hindi elect, hindi siya maliligtas. Gaano mang kadami o katama ang kanyang knowledge about the gospel, kung hindi siya tunay na mananampalataya, at hindi siya tunay na mananampalataya dahil hindi siya pinili o hinirang ng Panginoon. Okay? At hindi, now, huwag niyo sana pagkamalian. Hindi yun gusto niya sana, pero dahil hindi siya pinili, sorry na lang. No. Sabi ng Biblia, walang may gusto sa Diyos. Ang lahat ng tao ay ayaw sa Panginoon. So, yung hindi hinirang ng Panginoon ay ayaw sa Diyos. So, ayaw ko iwasan natin na magpinta ng larawan na para bang ay gusto niya sana kay Lord pero hindi siya pinili. That is wrong. Wala yun sa Biblia. Nasa Biblia ay walang humahanap sa Diyos, walang taong may takot sa Panginoon. Mas gusto ng tao ang dilim kaysa liwanag. Pero bakit nangyari ang isang tao ay lumapit kay Kristo? Bakit ang isang tao ay nanampalataya? Well, dahil kumilos ang Diyos sa kanya. Dahil siya ay kabilang sa mga hinirang ng Panginoon. So, answer the question, kung hindi siya kapsilang sa mga hinirang, hindi pwede siya ay mananampalataya. Maaari siyang merong head knowledge, pero hindi siya tunay na mananampalataya. Pwede bang saved ang mga mali ang pagkakilala sa Holy Spirit? Again, dahil lahat naman ho tayo nang naligtas tayo, hindi tama lahat ang pagkakilala sa ating banal na Espiritu. So, ang punto is, nung tayo ay na-save, meron pa tayong mga maling paniniwala. At maaaring ang isang tao ay totoong saved, pero siya ay, which is lahat tayo, nasa proseso ng paglago. At kabilang doon ay paglago sa kaalaman, at isa doon ay pagkabilang sa paglago sa kaalaman patungkol sa banal na Espiritu. So, maaaring ang isang tao ay saved, totoong ligtas, pero meron pa siyang ilang mga maling paniniwala patungkol sa banal na Espiritu. Now, as I've said before, magandang distinction yung things to be believed and things not to be denied. Kapag ang isang tao naman ay nagpapakilalang Kristiyano but he rejects the deity of the Holy Spirit, as in nire-reject niya ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu, magkakaroon ng maling question o magkakaroon ng malaking question yung kanyang pagiging tunay na Kristiyano. Hopefully, pag pinag-aralan, pinalasan sa kanya maayos, makita niya, makonvince siya at i-embrace niya yung katotohanan. Pero kapag totally nireject niya ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu, malaking question ang kanyang kalagayan kung siya nga ay tunay na mananampalataya. So, that's how I will answer that question. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating closing prayer, and nawa ho patuloy tayong lumalim pa, matuto pa, at mamangha sa mga katotohanan ng Panginoon. Tayo ho ay tayo manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa katapatan mo. O Diyos, salamat sa salita mo na basihan ng aming pananampalataya. And as we have studied tonight, kakamangha, the very word na meron kami, na hawak-hawak namin, ay salita mo. Hindi gawa ng tao, hindi likhang isip ng tao, kundi salita mo, O Diyos, na lumalang sa amin, nagbibigay patuloy ng hininga sa amin, lalo't higit na nagmahal sa amin, at nagbigay ng tagapagligtas para sa amin. O Panginoon, purihin ka, at nawa ito'y lalong maglimikha sa amin ng pagnasa, na malaman pa, namnamin pa ang iyong salita, magbigay panahon sa iyong salita, sa kabila na maraming humahatak sa aming atensyon sa buhay na ito sa araw-araw. O Lord, nawa ang salita mo, Panginoon, ay maging napaka-special sa amin sapagkat ito ay gawa mo, ito ay binigay mo. And Lord, salamat lalo't higit sa aming Panginoong Hesukristo. Nakita namin kung paano mula sa kanyang conception until His ascension, ando ng paggawa mo. Tunay, pinupuri ka namin, pinapasalamat, lalo't higit sa gawa mo ng kaligtasan. Tawa, patuloy itong makita sa aming mga buhay, saan mo man kami tinawag, patuloy kaming maging malinaw at maliwanag na patotoo sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. So yun lamang lahat ng papuri. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa masama. O Diyos, ilayo mo kami sa kasalanan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli ho, maraming salamat. Hope to see you this coming Lord's Day again. Paghandaan ho natin yung ating 5 to 7 na Bible class about evangelism. Magsisimula
this Sunday. God bless po. Magandang gabi.